Tigilan na ang sisihan kasi hindi ba ikaw rin naman ang bumoto dyan? Ang totoong kapangyarihan nasa atin. Therefore, ang responsibilidad nasa atin din. Ngayong humupa na ang ulan, I think pwede na siguro natin pag-usapan to. Alam mo, natutuwa ako at ang sarap sa puso kapag nakakita ako ng bayanihan. Hangang-hanga talaga ako sa Filipino resiliency. Pero minsan napapatanong ako, hindi ba karapatan din nating mga Pilipino na maayos ang ating natatanggap na social services? At bago ka mag-comment ng, ikaw, Migs, ano bang ambag mo? Let me answer you directly. Last typhoon season, yes, nag-mobilize tayo ng Oplan Krising Relief Operations. At sa abot ng ating makakaya, nakapag-abot tayo ng tulong sa higit 200,000 pamilya sa Cavite na naapektuhan ng baha. Ginawa natin ang parte natin. Pero, tanong ulit, hanggang kailan ba tayo bilang isang syudad, bilang isang bansa, aasa sa charity, bayanihan at resiliency? Hindi ba trabaho rin yon ng mga taong binoto natin? Kasi yung mga taong binoto natin, hindi lang sila pang rescue. Hindi ba sila rin dapat ang tagapagplano ng maayos na long-term na mga solusyon? Mga simpleng bagay, katulad ng maayos na drainage, wastong urban planning, relocation ng mga tao, at governance na hindi lamang reactive, kundi proactive. Kaya ito ang tatlong bagay na gusto kong ipaalala. Don't get me wrong. I still love bayanihan and Filipino resiliency. Para sa akin, tuloy pa rin natin yan. Maganda talaga ang puso ng mga Pinoy, huwag na nating alisin. Okay yan na hindi mawala. Pero, number 2, manindigan tayo sa accountability. Sabi nga ni Urban Planner June Palafox, 40% ng project budgets na uuwi sa mga kickback. Anong klaseng kinabukasan ang naghihintay kung ganyan ang sistema? At number 3, tigilan na ang sisihan sa kung sino ang nakaupo. Kasi hindi ba ikaw rin naman ang bumoto dyan? Kung nabudol ka ng fake news, kampanya, ng pasayaw-sayaw lamang o sayawan sa entablado, ang totoong kapangyarihan nasa atin. Therefore, ang responsibilidad nasa atin din. Ang dapat sisihin, tayo rin. Huwag natin sayangin sa pagbubulag-bulagan o padalos-dalos ang pagpilit. Hindi lamang tayo taga-salong. Tayo ang may kakayahan ng pagbabago. Personally, I still believe this. I still hope and pray for this. Darating ang araw na ang Pilipinas ay magiging una sa disiplina, una sa sistema, una sa leader na may karakter at kakayahan. Pero kailangan muna natin simulan ngayon sa ating sarili.